Una po sa lahat, ako ibabati muna sa inyo ng isang magandang hapon po sa inyo and isang happy Hearts Month po sa inyong dalawa. Tanong ko lamang sa inyo, ngayon po ay buwan ng mga puso, kamusta ba ang inyong puso? Ayos ba o may iba kayong pakiramdam dito sa buwan na to? Man, bakit sa akin napupunta yung question? Alright, so, right now, what I'm feeling is not that good kasi, like, just last night, kaka-break lang namin ng girlfriend ko. Oh, sorry to hear that po. Nah, it's alright, it's alright. It's, hard to move on, pero sometimes you have to let go of people na kailangan mo talaga i-let go. It's for the best, And, if yung tinutukoy natin is yung Valentine's, well, it was fun, not gonna lie, kasi I was with her for a whole day and I was very happy na may masasabi sana ako na wow, I finally found someone na pwede ako maging open, maging soft, parang ilabas lahat ng kaya ko ipakita kasi ayoko talaga magsinungaling. Even though nagkamali ako kung bakit kami break up. Alright, ikaw naman po. Ano po, in a good relationship po ako. Maayos naman po. Pero yung ano lang po ako sa gifts ko po kasi hindi ko po siya nabigay ng maayos. LDR po kasi kami. And yung ano po, yung gift ko sa kanya is like DIY shirt. Tapos meron pa pong kanta kasi I do make sarili ko pong maano. Tapos gumawa rin po ako ng mahabang letter po. Hindi lang po siya yung about like I love you, ganito po. More on logical po kasi ako eh. So, pag mga ganun po sitwasyon, kahit alam mo po na may flaws po yung isang tao, mamahalin mo pa rin siya. Dun po lumalabas kasi yung unconditional love. And gusto ko po yun yung ma-achieve ko. And, ayun, pagiging, forgiveful lang po talaga sa relationship yung para maging, good relationship. I see. Pero sa tingin niyo po ba, ano bang pinaka-nakakatakot para sa inyo? Pag-ibig ba? Utang sa pera o kamatayan? Para sa iyo, ano bang pinaka-nakakatakot dito sa tatlo na ito at bakit? Sa tingin ko po, kasi mostly po ang sasabihin po ng tao is kamatayan. Pero, kung iba po ang perspective niyo po dyan, kasi ang kamatayan po, it's a nature thing. Like, normal po yun na mangyayari. So, bakit po ikaw matatakot? Matatakot ka po kasi hindi mo na po may experience o makikita na yung mga tao mo pong nakakasama po, di ba? Same question lang din po yun kung tinanong ka pa about sa kung mamamatay ba o immortality. Kasi, parehas lang ho sila, di ba? Pero, ang bigat din po kasi nun kung isipin mo yung both sides. Pero sa tingin ko po, yun naman po kasing isa utang, depende sa sitwasyon mo po, pwede ka pong maghirap o umahon po sa sitwasyon na yun. Depende sa decision mo po at sa actions mo kung ginagawa. And sa pag-ibig po, ano nga po yung Kung sa pikoy ka ba natatakot ba sa pag-ibig? Ang pag-ibig po, it's either temporary or panghabang buhay na po yan. Ang pag-ibig rin naman po kasi, hindi mo po rin masasabi na nasa lang po yan, sa girlfriend mo. Pwede lang po yan sa kaibigan mo, tropa mo, o kung sino man dyan, andyan lang naman po yan. So, wala sa tingin ko po, wala akong masyadong kinakatakutan po masyadong. Okay, ikaw naman, sa tingin mo, saan sa tingin mong tatlo na yung nakakatakot para sa iyo? Pinaka-nakakatakot. Pwede kaya ako pumili ng ibang option, like make my own. Kabala. Okay, so, for the 3 things na binigay niyo sa aking option, tama yung sinabi ni Dean na, like, ganyan nga. I think, ang pipiling ko talaga is, I'm more scared of myself. Kasi, sa mga sarili kong decision, like, hindi ko pa napag-iisipan ng doble. Like, sometimes, I just act, and then, I don't think. So, that's what I'm scared of. Kasi, sometimes, talaga, hindi ko pa talaga masasabi na kilala ko ang sarili ko kung palagi na lang talaga akong nagkakamali. I see. Pero sa tingin niyo po ba, mahirap ba magmahal ng isang tao sa panahon ngayon kumpara dati? Yeah. To be honest, yes. Bakit Like, kaya? this new generation, ang cheating has been like, I know, normalized thing, Like, pag-cheat, like, anything na parang masama na pwede mangyari sa isang relationship, parang nagiging normal na, di ba? Like,
Even if it's like LDR, malapitan. No, I'm for real though. Like kasi nagkaroon na ako ng LDR dati and then I found out sa mama niya meron siyang dinedate na isa pang lalaki. So I was like, fuck. Like I said, ang cheating has been nano-normalize na yung pagiging ganyan. If we're talking about na parang mga relationship na sineswerte talaga na masasabi mo na mapagkakatiwala mo yung tao, parang rare na yun. Kasi nung nakaraan lang merong ganyan eh. 'Di ba? Mga panahon ng nung panahon ng lolo at lola ko. Kasi nasasabi nila lolo at lola sa akin na back in their days, ang mga tao talaga kaya mo pagkatiwalaan. Hindi sila mabilis ma-influence kasi wala pa nung social media. Na-influence lang sila kung sino yung mga tao na nagso-surround sa kanila. Kasi these days talaga, kung ano nakikita natin sa social media or nasa mga cellphone natin, doon tayo minsan na-influence. Kagaya ng pagiging cheater or minsan nakapagduda din sa mga pwede mangyari or bumaba yung self-esteem mo kasi yung nakikita mo online are more successful than you. And for me naman, I think the problem din nakaka-affect din ng social media sa aking mental health sometimes kasi minsan may napapansin din ako na na I can say na I do have this mental health na nakakasira sa aking buhay. So I think ayun talaga yung masasabi ko lang. Ikaw naman, sa tingin mo, mayroon pang mahal ng isang tao sa panahon ngayon kumpara dati? Ang masasabi ko rin po dyan is depende. Pero tama po yung sinabi po ng kaibigan ko kasi sa upcoming generation po, nagbabago po ang values ng tao. Makikita mo pag-uugali pa lang po ng tao ngayon, bastos na. And hindi naman ho sa ginajudge ko po sila. Kasi makikita mo kaagad po yun sa isang pa lang kung paano sila gumalaw, paano sila makipag-usap sa tao. And when it comes to relationships, yes po, like, na-normalize na po talaga siya. And ang hirap baguhin ang utak ng tao kung ayaw po nila magbago. Lalo na kung na-normalize na nga po siya, di ba? So, sa tingin po na, normal yung ganun, And, like, yung old values po natin, like, pangaharana, nagiging cold, jejemon, or cringe. Kasi sa tingin po nila, masyadong effort. Ang pag-ibig po talaga, is nilalagyan ng effort. Hindi yung mga ilang weeks, oy, magjowa na tayo girlfriend na kita Yes, yun po. Nakikita po ngayon natin, yung values po ngayon is like first meet up. Di ba po? Wala na po yung virginity. Gano'n na po kagad mabilis Meanwhile, sa dating old generation, you need to be, permission ng, nanay or maging mag-asawa na para, yeah. So, ganun po, kalala ngayon sa generation ngayon. And, sa tingin ko po, hindi siya magbabago. Kasi, kung ano na-normalize po ngayon, mas normalize na po siya sa next generation. Ganun po siya kasi nag-i-involve din po ang tao, lalo na ang behavior po. Pero, meron pa rin mag-i-stay na tao na nag-i-stick sa values na yun. Yun lang naman po masasabi ko. I get your point naman. Maraming talaga diyang mga points talaga dyan. Kasi bigyan ko kayo ng isang parang simpleng scenario. Kung meron tayo kukuparang dalawang tao, linawin ko, wala yung kinalaman dito at sadya itong aking example. Sabihin natin isang mabuting tao at isang masamang tao. Yung mabuting tao, maayos ang kanyang ugali, maayos ang kanyang karakter, as in, wala siyang sinasaktan na tao, pero ang problema, siya ay laging inaapi, siya ay laging iniiwan sa ere, siya ay laging hina-heartbroken, green flag na nga, pero hindi pinapansin. Versus yung masamang tao, wala nang ginawa kundi saktan yung mabubuting tao, kitang-kitang pagiging masama ng ugali, red flag na nga ugali, pero itong problema, mas dumadami pa ang kaibigan, mas marami pa doon, nagkakajowa na kahit red flag na nga yung tao na to, kasing linaw pa ng sikat ng araw pa talaga. Opo. At ang ginagawa nila ay lagi nilang inaapi ang mabubuting tao. Simple naman tanong ko lang dito, no? Do you think napapansin yung ganyang treatment na yan sa panahon niyo? Sa totoong buhay? Opo, like, yun nga po, sinabi ko na nanonormalize na po siya. And, hindi mo na nga po masasabi ngayon na mabubuti po ang tao ngayon eh. Ako, hindi mo rin po masasabi kung mabuti rin po ang tao.
Kasi lahat naman po tayo nagkakasala. And masasabi ko lang po sa good or bad situation po na yan is maging neutral po tayo. Wag po tayo, alam na po natin na maayos ako, maayos ang buhay ko. Tapos may masisira po sa akin. Ang mas maganda po is kausapin niyo po. And kahit kung hindi ko di niyo makausap, umalis po kayo. Mga ganun tao, lumayo po kayo. Kung ikaw naman po yung masamang tao mismo, sana po is magbago kayo. Mahirap po magbago kung lalo na kung ang sa paligid niyo po is masasamang tao mismo. Pero wag po kayong matatakot magbago. Kung i-judge man mo kayo, mas madami pa pong mabubuting tao diyan na susuporta po sa inyo. Yun lang naman po. Ikaw, napapansin mo yung ganyang treatment na yan sa totoong buhay? Yeah, pansin na pansin po. Kagaya lang nasabi niya, it's very true na nanonormalize nga. All I can say is like, if I'm gonna put myself in that situation, masasabi ko din na, din ako may pagka-red flag. I won't lie kasi nakikita ko din yun sa sarili ko. And sometimes, I'm too scared na masabi yun sa ibang tao. Kasi, these days talaga, nakakatakot na ma-judge. Diba? Yung sinasabing red flag, na-form yung red flag na yun. Gawain ng Flaws. Meron pong, Go lang. Meron po kasing, di ba, sinabi po natin yan, yung values po. Oo. Yun po yung pumapasok din po yung red flags, di ba? May na-state po yung mga tao na red flags, which is parang hindi naman po. Depende po yun kung ano po mismo yung red flag na yun. Kasi, may sinatawag po tayong flaws. Kung ang red flag po niyan mismo is like, pikunin lang, o like, nangaasa lang, tempered, ganyan. Ganon. Hindi po siya, like personality based, wala po talagang maayos na tao dito. Kaya yung flaws po dapat minamahal. yeah. Like sometimes kahit makagawa ka lang ng isang mistake, they would think na isang lang yun, isang red flag na yun, di ba? And hindi yun nakakatakot na party. Sometimes you have to be careful with your decisions and stuff na gagawin mo these days kasi like if one mistake isang mistake lang talaga na gagawin talaga nila yung isang red flag. Dati may nagawa kong parang isang kasalanan and after like mga months lang narinig ko na pinag-uusapan nila yung isang mistake na yun and they said na napaka-red flag ko daw para dun sa isang mistake na yun. Even though I only did that once. And yes, I would say na I regret na ginawa ko yun. Na parang I can see na parang hindi talaga ako dapat ginagawa yung mga ganyan na bagay. So, whenever I say na parang I can change, mahirap din masabi yun. Pero masasabi ko na I can try na magbago. Kasi, slowly but surely talaga, mga lumilipas na araw, pwede ko turuan sarili ko kung paano magbago. Kasi, step by step lang kasi yan. Hindi isang araw, makakapagbago ka na agad. Okay. Alright, so ganito, may mga mga kadto na tanong, mas madali po ito, pero sunod po ito, I think nasagot niyo itong tanong to, pero kahit nang straight to the point lang, Sa tingin niyo, kayo po ba isang mabuting tao po? Hindi. I don't consider myself as a good person. Not at all. Not even an inch of my body is a good person. Kasi I've been through a lot of stuff and those stuff talaga may mga downs and ups. Mostly ang pinapansin ko lang talaga yung mga downs ko. Kasi yung downs na yun, yung mga mistakes na yun, ayun lang talaga nagpapakita sa isang person ngayong panahon. Kasi kagaya nga na sinasabi natin na imposible na makakita ng the right person, yung mabait talaga, yung tamang-tama. That's why ang iniisip ko lang talaga yung mga past mistakes ko, yung mga pagkakamali ko, and then after that I would just like think kung paano ko mababago yun para maiwas ulit, para hindi na mangyari yun ulit-ulit. Kasi once I did that once more, parang hindi na ako yung tao na kilala ko. So, if I'm going to like talk about myself, no, I'm not a good person. Kasi never once na naging perfect ang buhay ko. Kasi wala naman perfecto sa atin eh. Mga imperfects tayo. And I still love myself. I don't hate myself whatsoever. Pero
pansin ko pa rin na may pagkakamali pa rin ako. And gusto ko talagang baguhin yun. Kasi, masama talaga akong tao. Ikaw, sa tingin mo, ikaw ba isang mabuting tao o hindi? I mean, kind person po ba or a good person? Kasi ang kind person po kasi, mostly, kasi ang pagkaintindi ko po sa good is like, minsan kasi may sinasabi na tutulong po sila, pero may kapalit. Yan, explain ko muna. Kasi meron din po sinasabi tayong kind person, which is tutulong sila without anything, gaining something from it. Pero sa tingin ko po, I'm somehow in between. Kasi, hindi naman sa po, I try to be a good person. Kasi, tumutulong din po ako without gaining from it. Kasi, nagbe-base lang naman po ako sa emotions po nila. And okay na po sa akin yun kung masaya po sila. Kasi yun lang naman po yung expect ko eh. Kasi, meron po tayong masasabi na, tumutulong po, di ba? Pero, they trying, which is parang, kailangan ko maging mabuting tao kasi para sa langit. Hindi para sa sarili ko. Gusto ko nagtatry ako para ma-accept ko yung sarili ko. So, yun lang naman po. Yun lang. Sa tingin ko po, neutral lang. Bigyan ko lang kayo ng konting kalaman or konting trivia, no? Kasi wag sabi natin, sorry. Pag sabi natin kasi, sorry Sige po. So, pag sabi natin kasi good o mabuti, sabi daw sa dictionary, ito daw ay may kinalaman daw sa ugali or moral excellent na isang tao. Yes po. Ibig sabihin daw, according sa dictionary daw, dapat daw wala kang ginagawang masama, wala ka daw ginagawang krimen, wala ka daw sinasaktan na tao kahit sanggol, at wala ka daw ginagawang kasalanan. Ngayon, tingnan lang natin po itong mga ibang katanungan na to kung tama talaga ang sinasabi talaga ng dictionary. Halimbawa lang isang tanong na to, madali lang naman to, isa yes or no lang naman, no? Halimbawa, kayo ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Yes po. Ikaw? Yes po. Yan ang problema, lahat po tayo guilty kasi yan ang matuturo isang bata ang Apo. magsinungaling. Pero ito po, kayo ba ay nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may na po sa kalsada, di mo lang binalik, o nangopya ka daw, nagpokopya ka sa exam or quiz sa tanan ng buhay niyo po. Opo, nagnakaw po. Ikaw? Yes, I have. O, kunwari lamang guys, no, kunwari lamang, nandyan na yung police station, hindi kalayuan. At Opo. naging very aggressive yung batas na yan. Baka lahat tayo, sinampahan ng kaso ng, ito po kasing kaklase ko, kaibigan ko po, nagnakaw ng ballpen sa katabi ko, o nangopya ng Opo. ganitong exam, di ba? Kasi anong punto lamang, pag nakita nila na tayo nagnakaw, yun na nga. Tapos minsan, dito po pumapasok yung masasakit na mga salita. Sasabihin nila, bakit ka nagnakaw? Wala bang pera magulang mo? Minsan, below the belt na, mga sasabihin nila. Or minsan sasabihin nila, bakit ka nangungopya sa quiz? Ikaw ba'y walang, alam nyo na. Opo. Yung masasakit na salita. Gets ko po. Mali na nga, ginagatungan pa. Pero anong punto lamang dito? Lahat talaga tayo dito ay guilty. Kahit yung mga politikong tao nagnanakaw ng pera, they are no difference sa isang nagnakaw din ng kahit toyo at suka. Kasi punto lamang, lahat talaga tayo dito ay guilty. Opo. Pero ito po, kayo ba yung nakaranas na magalit sa isang tao? Well, sa ngayon po, hindi na po. Nagbago na po eh. Pero dati po, opo. Like parang normal kasi normal emotions po yan, di ba? Pero yung galit po na nararamdaman ko dati, parang feeling ko po papunta na po ako sa impyerno eh. Yung galit po na yun eh. Ang hirap po baguhin pero buti nagbago po ako. Ikaw naman, nakaranas ka ba magalit sa isang tao sa tanan ng buhay niyo po? Yes. Always naman. Like, it's a normal thing na magalit sa isang tao. Even if it's like, for a minute lang yung galit na yun. And yeah, mostly even myself, nagagalit din ako sa sarili ko. And sometimes, minsan din sa mga tao na nagkamali sa ginagawa nila. So, lahat naman tayo nagkakamali, lahat din naman tayo nagagalit. So, it's a normal thing lang magalit sa atin. Yun yung problema kasi lahat talaga tayo dyan guilty. Kasi kunwari lamang, niloloko ka o sinasaktan ka kunwari isang tao, no? Alam ko naman sabihin hindi ka nasasaktan, pero sa mga puso mo, parang gusto mo naman manapak ng tao, pero sa isip lamang, sa imagination. Kaya lang may sinasabi po, hindi natin po kailangan pumatay ng tao, murahin mo yung tao sa harapan o sa pakin. Kailangan mo lang pala pumatay ng tao ng masasalita, pero sa isip lamang. Hindi man tayo nakapatay ng tao,
Pero tayo daw ay nakapatay ng masasakit na salita sa puso. Kaya nga lang, totoo talaga, lahat talaga tayo dito ay guilty talaga. Pero ito po, nagagamit yung minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Halimbawa, naglalakad kayo, bigla kayo nadapa, na pa-OM, random lang, pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. OM, alam niyo na po yun? Opo. Yes, kasi mga normal use na words na yung mga ganyan or parang acronyms, di ba? Yeah, always na nagagamit yun. So, sometimes if I'm going to say like OM, syempre nasasabi ko din yun paminsan-minsan. Kasi ngayong panahon, parang normal yung sabihin sa atin. Or parang, ayun, na ano ko din yun, nasasabi ko din yun. Basta, yung ano din, yung mga, basta anything na meme na ganyan, nasasabi kasi gawa ng, parang nino-normalize nila yung ganyan na sentence kasi Oo. parang action yun eh. Oo. Diba? Pinapakita nila parang action nila. Parang, muscle memory. It's like a muscle memory. Like, Muscle memory, nagulat oo. ka, mapapasabi ka na ganyan. Oh my. So that's why nasasabi din paminsan. Hmm. Yeah. Ikaw din, ganun din, no? Opo, pero since I curse a lot. Like, kasi based on sa music taste ko, malala po eh. So, so when it comes to using God's name, well, I'm I forgot the word eh. Pero it's a way of na naniniwala lang ako sa nakikita ko. So, I respect religion. Yeah, I respect all of them. I do not, have negative, reaction towards them. I respect their, morals. Oo. So, ganun po. Dati, yes, I do use a lot of them. Pero ngayon, mostly pag kaya mahulog po ako, ang sinasabi ko na lang, oh my shit, ganun po. Like, Like any, yeah, curses na lang po siya. pwedeng I do. dati-dati lang yung Yeah. Kasi parang instead na parang gamitin ko mismo yung blasphemy na yun, kahit di nga ako masyado naniniwala, it's like respect for for the God's name. Ganun. Oh, naiintindihan ko nga, pero relax na nga, huwag niyong bagitin, ma'am. Minsan may mga na mapapanood din. Pero tatry ko na lang, mabip na lang, no? Sige po. Pero ang problema yun, nagigets ko yung point kasi nga, tama ang punto nyo, nanonormalize na talaga. Yes po. Kahit nga sa pelikula, ay kinurse nila ang Panginoon, for example, di ba? Kasi ang tawag kasi doon ay blasphemy or pambabastos. Yes po. Na kung saan, unfortunately, lahat tayo dito, pinaranasan natin. Imagine mo, ganda-ganda ng weather, no? Ganda-ganda ng panahon, tapos bigla mong mumurahin mo ang Panginoon sa walang kabuluhan. Opo. Nakakalungkot nga lang kasi kahit na cellphone lamang, wala, yung cellphone mo, baka, di ba, di ba, napa-OM, alam mo na, di ba, parang nakakasakit sa tenga at minsan parang hindi mo alam na ang sinisira mo, pangalan ng Panginoon. pinapalitan din with gosh para Oo, pero the problem kasi rin, meron isang term kasi ang tawag dyan ay means oaths. Familiar ba sa salita na yun? Means oaths. Alam ko po yung meaning ng oaths, pero ano po ba yan? Okay, so actually siya parang siyang informal slang term na kagaya yan yung OMG, pinapalitan nila ng ibang spelling. Pero isa lang din ang thought niya. Yes po. Kasi iniiba nila. Pero Apo. syempre, still considered pa rin yung blasphemy kasi hindi pwede ka mo mag-isip ng other thought like Ay, aray, etc. Apo. Yes. I think yung other word po rin na putang blank. Blasphemy rin po rin eh. Kasi nasa Bible din yun na wag mo pong babastusin yung pangalan ng parents mo. Kasi parang pambabastos din naman po yun sa Panginoon din kasi creator din naman po, di ba? Yun lang po. Yun nga po. Kaya ang totoo lang talaga, ilan talaga tayo dyan ay guilty. Hindi namin ko po sa inyong dalawa, hindi ko kayo sinisiraan, hindi ko ino-offend. Apo. Kasi yung tanong na yan ay parang salamin sa atin yan. And I think that yun, tumitingin Reflection po. salamin, di ba? Apo. So parang ganun din po yan. So para mas natin maintindihan yan, ito yung tanong. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay kunwari, at haharap tayo sa tinatawag na judgment day daw sa Panginoon, sa tingin nyo kaya, kayo ba'y guilty sa harap ng Panginoon or innocent po kayong tao? Hindi ko po masasabi yan. Nasa Panginoon po mismo magsabi yan. Kahit pastor po mismo na sabihin na masama ako, hindi po siya yung Panginoon mismo. Siya lang po mismo makapagsabi kung mali at tama ang ginagawa ko dito. Ikaw, sa tingin mo, do you think ikaw ay guilty or hindi ka guilty? hindi ko talaga masasabi kung guilty ako or not kasi
kagaya din na sabi niya, like, it's based on God. Either kung ano pipiliin niya, doon ako mag-accept. It's alright if I'm guilty, tatanggapin ko yun. And it's alright if I'm innocent, tatanggapin ko rin yun. Okay, understand. Pero sa tingin nyo, saan kayo kunwari pupunta pag kayo namatay, for example? Sa langit ba kayo pupunta? O sa impyerno? Tanong lang naman. You go first. Well, okay, I'm a teenager po. So, I still have a lot of time to live. Pero if ever na hindi ko na kompleto yung buhay ko, at ito lang na yung naisa buhay ko, di ko masasabi na pupunta ako sa heaven po eh. Kahit na sabihin ko po na tumulong po ako, mas marami pa rin po masasabi kong madami po yung nagawa kong masama. Kasi day to day pa lang po, mayroong mga sins na ginagawa na po ang tao. And so do I. Normalize na rin po. So, yun naman po. I think, hell, if ever kung ngayon po ako mamatay ngayon. Ikaw, sa tingin mo? Right now, since wala pa ako masyadong oras, and I know, I still have a lot of time. Kamay ako dun. If ever na nawala na ako masyado ng oras, if hindi ko talaga mababawi yung mistakes ko and hindi ko maayos yun, I think I'll be going to hell. Because if hindi talaga ako nakapag-redeem and nagbago sa mga nangyari, ibig sabihin, I don't deserve to be in heaven. Kasi if I'm one mistake, then that's alright. Tatanggapin ko na mapupunta ako sa hell. Pero sa tingin nyo, kayo po ba'y nag-aalala na maaaring doon tayo lahat pupunta sa hell? Sa tingin nyo? Lahat? Di naman po. Kasi sometimes we don't have to mind other people kasi sila ay nasa base na sa kanilang mga gawain yun. If they did something bad, then bahala na kay God kung anong gagawin niya para sa kanila. Kasi ang dapat na iniisip ko lang is kung anong mangyayari sa akin. Sometimes I have to worry if I'll have a chance na magbago pa. Or if I still have any remaining time. Ikaw ba nag-aalala na maaaring doon tayo lahat pupunta sa hell? Well, di ko rin po masabi. Sabi po kasi sa Bible po, unconditional love and forgiveness. So, di ko po masabi kung baka may limitations din po yan. Pero, ang God po is like, walang limitations. So, I don't know about po dun. Well, di ko po alam kung sabi ko dun. Parang hindi ko sa akin, parang basic yes or no lang sa akin yun. Yun, katulad ng sinabi po niya, based on actions na rin po ng tao. So, Okay, kasi ganito lamang po yan eh. Sabi kasi sa Bible po kasi, sabi sa Biblia, ang mga taong nagsinungaling man, nagnakaw, nagtanim ng galit, o iba pong mga nilabag na mga batas, lalo na sa 10 utos ng Panginoon, magaan man yan o mabigat na nagawa, ginawa daw natin yan or sa isip lamang, pero sa mata ng Panginoon ay walang marating sa langit, hindi makikita ang karya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Sa tingin nyo kaya, kayo po ba'y nag-aalala sa sinasabi ng Biblia na maaaring kayong dalawa ay sa hell mapupunta, subalit, hindi lang kayong dalawa, lahat tayo, kasi may nagawa po talaga tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo po ba'y nag-aalala sa sinasabi ng Biblia? kung po ako, kung naniniwala po to, meron pong, may doubt pa rin ako kasi sa puso ko eh. So, hindi ko masasabi naniniwala ako to the extent. Pero ito lang po yung sasabihin ko about, ano nga po yun ulit? Pakiulit. Sa tingin mo, nag-aalala ka ba sa sinasabi ng Bible na maaaring lahat tayo sa hell mapupunta kasi may nagawa tayong kasalanan kahit isa sa lahat ng mga nabanggit ng salita ng Panginoon? Like pagsisinungaling, pagnanakaw, kahit isa lang dyan sa mata ng Panginoon, Ito po yung, makarating sa langit. ito po yung sabi po nila, sabi po nung iba pong tao, bakit sabi daw po, kaya rin nakapatay po daw isang tao. Bakit pag nagbago daw po sila, nagrepent daw po sila sa Panginoon, wala na daw po silang kasalanan. Meanwhile, yung namatay is, wala na po. Meanwhile, tas ito pa po, paano daw pag ang rapist po, nag-turn to God, wala na daw, mabuti na daw po siyang tao. Meanwhile, yung virginity nung isang tao nawala ko and it count as a sin.
yun po, nag-aalala po ako about doon. Kasi hindi ko rin po masagot. If ever matanong ko po, ay, sige po. Ibig sabihin, go lang. I totally understand. Sige po. Go, meron ka ba siya sabi? Go ahead. Sige po. So, yun lang po. If ever may makasagot po man, no, please explain it to me kung bakit po ganun yung sitwasyon na I mean, good morals naman po kasi yung tinuturo sa Bible eh. I respect the Bible a lot. Actually, it's a good moral book. Binabasa ko rin po yun minsan. Minsan po. Like, ganun. So, hindi ko masabi kung lahat po talaga tayo pupunta eh. Kasi kung ganun sitwasyon pa po, pag nagbago po tayo, pwede pa po tayong masave. Mix ano po nagmi-mix sa utak ko eh. Don't worry, sasagutin natin ng konti yan, no? So, ikaw naman muna. Tingin mo, nagkalala ka ba sa sabi ng Bible? Some parts, yes. Because some parts hindi ko pa rin naiintindihan if it does mix with the other na sinasabi nila. Kasi kagaya ng sinabi niya, sometimes it doesn't make sense. So hindi din ako parang may konti din akong duda para sa akin. Pero I still respect the yung words of God and yung religion nila. I'm not saying na parang I'm against them kasi may konti lang talaga akong duda para sa akin talaga. Parang pareho lang kami, may konting duda. Sometimes this logical based kasi like sometimes pagdating na talaga dito sa panahon na to, meron na din mga nilalabas na evidence na this is how we started, and sometimes it's believable, pero I still accept na may religion ganyan kasi sometimes need din natin na may mabibilievan, like for some people. May gusto lang po kuya about sa religion. I hope sa makapanood po nito, wag po kayong magalit. Kasi, I think may napanood po sa kagabi. It's about other, hindi siya religion. I think it's a cult. Pero, it existed before, tawag dito? Ano ang tawag din? Catholic? Catholic Iglesia ni Cristo. No. Or the Catholic. Catholic. Church. Or No. Roman Catholic. Forgot. Pero, Alin ba yung tinutukoy? ano nga pong religion yun? Ako? Apo. Ako sa sarili ko? Ah, Well, I'm a Reformed Baptist. Oh. okay. So, nakalimutan ko tawag to yun. So, So, yun nga. you're referring sa isang code. Go ahead. Ano yung gusto So, mo? yun nga po. Yung cult po, nag-started po siya before, pero since nga po nung araw, yung naglalakbay po yung mga Spaniards ba yun? Ayun. So, since yung religion po na yun is parang dominant, lahat po ng mga dati is natatabunan. Pero, meanwhile, maayos po yung pag-ano po nila, in which ito pa yung di naman sa bad trip po ako, di ko lang ako maintindihan kung bakit dati, ang tingin po nila sa science is dark magic, and masyado sila nagpapaniwala sa demons. Yun ang gusto kong i-add. Sana po may makasagot ng comment na. Okay, so I will try to answer those questions ng konti, no? Pero tutuloy ko lang yung flow nito, no? Ano mo po mangyari, dapat naman talaga tayo mag-alala kasi po yung pinag-uusapan natin. Oo, napansin nyo, bigla lang itong interview na to. Pero don't get me wrong po, wala akong masamang intention. Ako lang nagmamalasakit lamang kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. And napansin ko nga ay hindi nyo talaga pinili ito, pero gusto ko itong tanong sa inyo. Kahit yes or no lang, no? Do you think natatakot kayo sa kamatayan? Not really. Kasi if literally, I'm not scared of death kasi if I'm going to die now, I'll accept it kasi it's my time for me to go, So sometimes hindi man na din talaga malalaman kung kailan ka mamamatay, so you'll just have to accept it, Kasi wala ka na talaga magagawa, you're dead. Ikaw, natatakot ka ba sa kamatayan? I just face it like hours ago. Oh. Ay, oo, yung kanina. Yeah. Oh my God. So, like, Kamunti na tayo madamay.
Yeah. Munti ka na po kayo madamay kanina if, Sorry to hear that. you know, Ano po? Yeah. Sige, go lang. Basta like something happened na hindi talaga kami kasama doon, and then bigla na lang napansin namin na ano, so we had to run for our lives. yeah, kasi we're just walking po. Then biglang may nagbunot po ng kutsilyo. Yes. Like, And nakaupo lang po kami nung kaibigan ko. Yung isa po namin tropa na suntok. Meanwhile, hawak-hawak. Kanina po, nakaupo na lang po ako sa gilid. Nakatingin na lang po ako dun po sa tao na yun. Oo. I was just hoping na yung kutsilyo po na yun is hindi talaga lumapit sa akin. Kasi si Gian, ito pong kaibigan ko po. Pablo Earth na lang po. Alright. ano din, like, may nangyari din, like, while we're walking, I think tumakbo na sila yung naghanap ng spot. While I run in a different direction, tapos parang naano na din ako dun eh, sinuntok din ako sa even though I'm not a part of that situation talaga. That's why, nakakatakot din yung sitwasyon na yun kasi bigla-biglaan na lang na aatakihin ka or baka malay mo, may chance na pwede kang ganyan na lang and wala ka na magagawa. You'll just see yourself na nakahiga sa sahig and you're slowly bleeding out. And ayoko talaga yung mangyari. Nung nakita ko na may nagbunutan talaga, like, I was scared. Doon talaga ako takot. Kasi ayoko madami sa sitwasyon na hindi naman talaga ako parte. Well, naiintindihan ko naman po at really sorry na mayroon pala kayong naibahagi dito. Pero huwag kayong mag-alala kasi talagang lahat talaga tayo may iba't ibang mga kakaibang mga karanasan. Kahit yung simpleng munti kang masagasaan, pwedeng maging isang highlight yan. Yes po. Na dahil ang buhay natin kasi talaga napaka-precious or lahat tayo may purpose talaga. Yes po. Kaya nga lang, sabi rin kasi talaga sa Bible, na dahil nga talaga sa pagkahulog sa kasalanan, ang consequences talaga ay kamatayan. Apo. Don't get me wrong, hindi lang kayo dalawa, lahat po tayo. Apo. Pero hindi ibig sabihin po nito, kagaya ng sabi niyong kwento, huwag naman sana, God forbid God forbid, huwag naman sana, na biglang bukas, ay may mangyari sa inyo. Hindi po ganun yun ha. Ibig sabihin lamang, may dahilan kung bakit pa rin tayo habang ngayon ay buhay pa rin tayo, kasi mayroon talagang dahilan. Opo. Hindi lahat aksidente kung bakit nangyayari yan, pero ang punto lamang po nito is knowingly, meron talagang kadahilanan sa lahat. Naging obvious. Eh, yun nga po, bagamat nga ang kabayaran sa tinagawang kasalanan ay kamatayan, at ang justice talaga, pag may nagawang kasalanan ay hell, actually, may isang salita kung bakit yung nangyari sa inyo ay kayo nakaligtas, nabigyan kayo ng spare, may isang salita na magbabago talaga sa lahat. At masasagot din yan, kagaya sinabi mo mga tanong kanina, bakit itong tao na to, etc. May isang salita na magbabago sa lahat. Naging salita ang mercy, M-E-R-C-Y. Yes po. Ano sa Tagalog nun? Like, binibigyan ng another chance. Pero ang tanong, I forgot to say Nagsisimula sa letter A. Letter A sa Tagalog. 3 letters. Yung isa nagtataw sa letter A din, ha? A sa una, A sa una. Hindi. Hindi asa. I-adjust ko na lang ng letrang sa gitna. So, mahina ako sa Pilipino. So, 2 is 1 starts with the name. Oo. I-adjust mo na lang yung letra sa gitna. O, pwede nang sirit na lang kung hindi ba. Sirit na lang po. Kasirit na? Hata. Hindi. Ang tawag doon ay awa. Aawa. Yun. Kayo ba nahingi ng awa sa araw-araw? I think just no. Nahingi ka ba ng awa? Awa sa Panginoon? Ano awa? Hindi po humingi, pero kita po sa pagmumukha ko. Okay na, Anders. Ikaw naman. Same thing as well. Like, sometimes, I'll ask for, ganyan. If I really need it talaga. Pero, sa ngayon, like, wala talaga, hindi ko muna kailangan ng, awa. Okay, naiintindihan ko naman yun eh. Kasi ganito lamang yan. May pinagkaiba po kasi ang punishment at ang awa. Pag sabi natin yung punishment, ito ay deserve natin. Like for example, may nagawa tayong kasalanan. Kaya sabi sa Bible, ang consequences ng sin or wages ng sin ay kamatayan talaga. So yung punishment, deserve natin yan. So balit, pag sinabi nating mercy, hindi natin ito deserve pero binigay sa atin ng walang condition. Kaya sabi mo, unconditional. Ibig sabihin lamang po niyan, kailangan natin to kasi kung wala talaga tayong pag-asa. Bigyan ko kayo ng simple lamang na analogy. Kayo ba'y nakaranas ng nakatanggap na ba yung regalo sa tanan ng buhay niyo po?
Any gift, nakaranas ka na ba ng gift sa buong buhay mo? Gift? Gift, regalo. Oh, may natanggap kang regalo sa tanan ng buhay mo. Yeah. Para mabuhay. Because Mhm. this is just a, once in a lifetime lang. No. So, like for example, kunwari, may nagregalo sa'yo. Oh, gift. Oo. Gift talaga mismo. Yeah, yes or Not no like lang, a may gift natanggap kang message. regalo. Alright. Kahit ano pong regalo. Yeah, sa tanan ng buhay mo. Throughout your life. Man, I don't know what's the best gift I've... Oh wait, no, meron. Yeah. Yung binigay sa akin ng mother ko when I was a kid. Kasi dati, before, naghihirap kami nun. And I didn't have... Wala kami masyadong pera para makabili kami ng laruan para sa akin. Pero my mom, parang... Mama ko yata bumili nitong yellow car, as I remember, Oo. kahit naghihirap kami nun. Pinili niya pa rin ako nitong toy car, which was yellow. And back when I was a kid, tuwan-tuwa talaga ako kasi never once na nakakuha ko ng ganyang magandang kotse. No, it's literally, it was, I was happy with that isang toy na yun. Ikaw naman, may natanggap ka bang regalo sa tanan ng buhay niyo po? Madami po. I can't, count them all. Pero, I think pinaka-meaningful po sa akin is yung, baby brother ko po. Baby brother ko po is like, oh, bakit? I thought we were just talking about like regular gifts na parang Gifts, yeah. binibigyan na regalo. I asked for it for No, a I could have said my little sister. No, ako lang yun. Pero yun. Yan po yung gift po na pinaka-meaningful po sa akin. And I love my baby brother po. Kahit nanggaling po siya sa side ng stepfather ko. I don't even, think na stepbrother ko siya. Like, that's my baby brother. Oh. Parang nga pag magkasama ko kami, parang anak ko na daw siya. So, yun lang po. I see. Ang buto lamang po nito, maaaring may pagkakataon, nahihiya tayo kasi mayroon tayong natanggap na regalo, pero later on, tatanggapin natin. Ibig sabihin, hindi man natin to deserve ito, pero binigay sa atin kasi nakikita niya na kailangan talaga natin. Yan yung sinasabi ng mercy. Ngayon, sa mata po ng Panginoon, pag tayo humingi ng mercy, yan yung inamin natin tayo po'y mahina, inamin natin tayo po'y makasalanan, at tayo po'y humingi ng tulong sa Kanya. Kasi kung walang mercy, wala na talaga tayo dito sa mundo na to. At baka hindi na talaga tayo buhay sa totoong buhay talaga. But because of mercy, gusto niya ito ibigay ng Panginoon ito kasi ito yung punto. Yes, mapagpatawad ang Panginoon, pero galit din siya sa mga kasalanan at makasalanan tulad natin. So, ibig sabihin talaga, may dalawang karakter talaga ang Diyos. Siya ay may puot or wrath dahil sa kasalanan, pero siya rin po ay merciful o mahabagin kasi ibibigay pa rin niya po ito kahit po fallen ang mundo na to dahil sa kasalanan. Pag tayo humingi ng mercy sa Panginoon, ito na po yung tanong na magbabago sa lahat-lahat. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po lahat ay makalaya o makatakas sa judgment day? May ginawa ang Panginoon para hindi tayo mapahamak. Ano po kaya yun? Ooh, that's the hardest question yet, I think. Kasi, I think hindi na ka ng ilaw, bro. It's newly built. Okay, back to the question. I think this is the chance na binigay sa atin. Kasi, parang trial lang to, di ba? Kasi, I don't believe much in some stuff. Kasi, may duda nga ako, like I said, kasi ang hirap din kasi i-explain kasi sometimes I have like little knowledge about, religions and stuff. Pag wala Yeah. kang knowledge. Pero, I guess, I think, para sa akin lang this life na binigay sa atin, parang isa na yung trial para sa atin para mapatunay na meron tayong may pakita sa kanya na may parts din sa atin na masama, may parts din sa atin na good, may parts din na masasabi natin na pwedeng baguhin ganyan, di ba? Kasi ang hirap talaga ma-explain yung answer kasi ang hirap kapag wala kang knowledge about this one specific thing and sasagutin mo talaga siya. Pero for me, ayun lang talaga, yung chance na mabuhay kami and this life na to, ipapatunay mo dun kay, if may mga, ka ba, para masasamang balak or good beliefs or ganyan. Ikaw sa tingin mo, anong ginawa ng Panginoon upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo ay makalis po sa judgment day? May ginawa ang Panginoon para hindi tayo mapahamak.
Ginawa po ba? Ano, pakiulit nga po ulit. Ano kaya ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo lahat itapon sa impyerno at tayo po ay makalis po sa judgment day? May ginawa ang Panginoon para hindi tayo mapahamak. Ano kaya yun? Any idea? Di ko rin po alam eh. Like, binigay po ng Panginoon. May Like, ginawa siya para hindi ay tayo ginawa po. O, bigyan ko kayo ng isang Free clue. will? Anong meron noong December 25? Aside doon. Celeb- Ano? Sige. I think yung celebration of Celebration of birth of Christ ba? Ano yan? Celebration of birth of Christ? Oh, yun. So, yung nga sinasabi nila, birthday daw ni Jesus, no? Yes, Ito po. lamang yan. Tayo pong lahat ay makasalanan. Yes po. Hindi lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Yes po. Diba? Yun nga. Pero ang Panginoon sa Kristo, ang Diyos Ama, pinadala niya yung buktong niyang anak na si Jesus, kung saan si Jesus, nagkatawang tao siya, naranasan niya lahat yung karanasan na nangyayari sa atin tulad natin. Naranasan niya lahat. Pero anong ginawa niya? Nagmalasakit siya, minahal niya mga taong tulad natin, regardless kung yung kaharap niyang tao na to ay iba't iba ang difference. Kasi minahal niya mga tao kasi gusto ni Jesus na makilala nila ang Panginoon. Yan yung dahilan kung ba't siya nagbahagi ng salita. Parang ganito rin yung setup. Pero kailanman, hindi niya yung dinaan sa parang wasakan ang puso, kundi may pagmamahal. Pagbahagi ng katotohanan, nagmamalasakit siya. Pero, habang siya nabubuhay, ano nangyari sa kanya? Siya ay tinorture ng mga tao, siya ay pinahirapan, siya ay pinatay, at ipinako sa krus ng Kalbaryo. Kasi ganito lang naman logic kasi niyan, guys. Kung hindi totoo ang sinasabi ni Jesus, bakit siya kailangan patayin? Opo. Eh, tao din siya. Yes po. Tagay tao din kayo. Lahat tayo nilikha sa imahe ng Panginoon. Regardless kung itong tao na to ay sabihin natin may parang nasa gang or may tattoo, that's not the point. Kasi imahe pa rin to ng Panginoon. Lahat tayo tao. Lahat may value, lahat may puso. Opo. May beating. Kasi yung beating, gumagana ang puso. Equal lang po tayo. Yes. Ang punto lamang po, si Jesus, hindi romantic love ang ginawa niya. Pero, pinatay siya ng mga tao. Kasi nga, dahil nga ayaw ng mga tao ang katotohanan, gusto nila ng darkness. Na-expose sila sa liwanag, sa truth, pero alam nila deep inside na mali ang ginagawa nila. Yeah. I think hindi rin po talaga kaya i-comprehend ng human beings ang knowledge po ng creator po natin. Exactly. So, ang punto lamang po, si Jesus, nung siya ay tao, alam niya na siya yung papahamak kasi kailangan ialay ang buhay niya dahil siya po ay walang kasalanan, hindi siya natukso, kasi kung natukso man siya, hindi naman siya nahul sa kasalanan. Ginamit lang niya ang salita ng Panginoon na kahit sabi sa Bible, Opo. ang demonyo ay sumuko na at umalis na lang. Opo. Kasi tinatry niyang itempt si Jesus during sa kanyang pagpapasting. Ay, yes, Pero nabigo ang devil. Ang devil napagod na rin. Di ba? Kaya ang punto lamang po, alam ni Jesus na siya yung papahamak. Yan yung dahilan kung bakit siya ay namatay sa krus. Pero noon pa man, Diyos na po talaga si Jesus. yes, Kaya nga siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na matagal na pong natalong kasalanan, matagal na pong natalong kasamaan, at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, para maligtas ang isang tao mula sa kanyang kapahamakan o kasalanan, hindi yan sa mabubuting gawa. Kasi may bahid po talaga ng kasalanan. Ang kaligtasan po ay nasa Panginoon o sa Kanya lamang. At para tayo maligtas lamang, ay wala sa mabuting gawa. May dalawang bagay po para makuha natin yung kaligtasan na yan, bagamat nasa biyaya o regalo ng Diyos. Opo. Ang una ay ang repentance. And I think nabanggit yun nata yung term na yun. Ano kaya sa Tagalog ng repentance? Any idea? O, ikaw na. First letter po. Repentance or repent. First letter and last letter po ng Tagalog. Ano yan? Tagalog version po. Oh, ng Tagalog. Ano kaya? What's the first letter po and last letter? First letter sa Tagalog. Last letter din po. Last letter. Okay. Yung una ay letter P at ang huli ay N. Ano ba? N? N as in not. N-U-T. Okay, N. so N po ang huli and the first ang one first ay is yes. P. Oo. And then ilang po letter? Medyo mahaba ng konti siya eh. Para siyang phrase. Oh. Pero familiar ka sa repent. I Ikaw, know the familiar ka meaning ba sa po. repent? Familiar ka sa repent or repentance? Pero may idea ko na sa Tagalog nun? Hindi ko po alam. Hindi mo sure? Hindi magaling. Hindi po. No problem. Or Okay lang. not Huwag mo that pahirapan good na rin at mo. Ikaw, may Tagalog idea ka na or kailangan. pwede kang sirit na lang?
Sirit po because we're Okay. really not good with No, Tagalog. no worries. When you say po repentance sa Tagalog po ay pagsisisi sa kasalanan. Yun. Or sa English ay turning away from sin, lumayo sa kasalanan lagi, at patuloy na babago yung ating kaisipan. Ganito lang yung simple analogy. Halimbawa lamang guys, kapag ba kayo nagkalagnat, makapunta ba kayo dito sa lugar na to example? No. Di ba? Hindi, kasi hindi nyo ma-enjoy yun, di ba? So pag tayo nagkasakit, gusto nyo laging gumaling. Pag po tayo may nagawang kasalanan, patuloy tayong lalayo sa kasalanan, patuloy tayong pagsisihan ang kasalanan, at babago yung ating kaisipan. Change your mind and turning away from sin. At ang pangalawa naman po ay ang faith or pananampalataya kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagawa din yung dalawang bagay na yan, repentance and faith, ay tsak, pwede tayo patawarin ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso at isipan, at tigit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdaan natin, meron na pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, huwag ka mag-alala. Pwede mong i-recall sa akin yung tanong ulit kanina. Sasagutin ko yan, huwag ka mag-alala, no? Hindi, ako na ba na? Nare-recall ko kahit paano, no? Pero tanong ko lamang sa inyo. Do you think ba nagsasabi kaya akong totoo sa ating napag-usapan po? Do you think nagsasabi ba ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Sabi mo po is kung totoo po ba yung sinasabi. Do you think ba nagsasabi ako ng totoo sa ating pinag-uusapan? Well, I think you're a good person po. So, yeah, magte-trust na lang po ako sa sinasabi niyo po. And, tama naman po yung sinabi niyo kasi morality naman po kasi yun, di ba? And, pero when it comes to ano kasi, religion po, hindi naman po kasi masyado ano eh. So, I respect it na lang po. Ikaw naman, do you think nagsasabi ba ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Yes, kasi you're just spreading the word of God para matutunan din namin kung ano yung mga little bit of knowledge about sa religion mo po or sa amin din. Or kung magkapareho naman po tayo ng religion. Parang nagbibigay lang po kayo ng konting alam, konting knowledge, ayun nga po, para aware din po kami. Kasi like we said, parang konti lang po yung alam namin diyon dahil hindi po kami minsan nakakasagot ng straight or di ba? Mahirap yun. That's why I think nagsasabi naman po kayo totoo kasi it came from you. You said it with full of heart po talaga. Galing din yung sa experience. Pero sa tingin niyo po ba, pag-iisipan niyo po ba ang ating napag-usapan po? Yeah, kasi din like sometimes napag-iisip ako din na why not believe in the word of God kasi may mga nagawa na akong kasalanan. Maybe I can be accepted somewhere else then, which is the church. Paulit nga po. Sa tingin mo ba, pag-iisipan niyo po ba ang ating napag-usapan po? Yes po. Mahilig po kasi ako sa deep talks po. Lalo na ako sa kung anong topic po man yan. Basta meron po akong knowledge about it. And kahit wala po man, makakatuto pa rin naman po sa kung sino po yung kinakausap ko. And which is yun po yung positive side po nun. Tsaka may makukuha rin po akong different sides of opinion or perspective po ng tao. And I think that's good po. Pero okay lang maging honest lang guys, no? Do you think ba na-offend ko ba kayo dito sa ating napag-usapan? Hindi naman. No po, open-minded po kami. Like, it doesn't even matter kung sigawan ko kami. Basta lang po, reasonable. Like it's ayos na po sa amin, like every part and every word na sinabi niyo po sa amin, ayos na po yun sa amin. Kasi hindi kami na-offend, di ba? Hindi naman tayo. Yeah. Like, if na-discriminate kami ganyan, doon lang talaga hindi namin ma-accept yun kasi it's not actually true. And parang minamaliit lang kami ganyan. Pero, with every word na sinabi nyo, respect po namin yun. Like, respect po namin. And, hindi po kami na-offend. And, parang talagang gusto lang talaga po namin ng deep talks kasi we really like talking about No problem. like deep topics lang po talaga. Oh, yeah. Alright. Pero Philosophy. ito po, sa tingin nyo ba, kayo ba may Bible sa inyong mga bahay? No. Wala. Pero nakapagbasa ba kayo araw-araw? Sa online po. Online, yan, ayun po, online. Kasi ganito lamang yun ha. Halimbawa, pag kayo nagugutom, anong gagawin nyo?
Kain. Magluluto po. O, di ba? Luluto. Magluluto po ng pagkain, tapos Diba? kakain. Araw-araw nyo gagawin yan para hindi kayo magkasakit. Ayun po, naging habit na siya. Oo, naging Yes. Sana gayon din po yan, sana sa Bible. Sana mabasa natin ang kanyang salita araw-araw kasi yan yung love letter ng Panginoon sa ating lahat. Yes, nagkataon lang nabuha ng mga puso, pero ang pag-ibig talaga ng Panginoon ay kailanman din yung dapat nasa pinaka-main foundation ng ating mga buhay. Bakit? Kasi kung makikita po natin, kaya tayo dito sa mundo na to, hindi tayo pinanganak para maligaw ng landas. Hindi po tayo parang mga alon na basta na lang tayo dinadala kung saan-saan. Tayo po inilikha dahil sa imahe ng Panginoon. Meron tayong purpose. At yun yung makilala natin ang Panginoon at siyang maging pag-asa natin at managod natin habang buhay. Of course, bonus na po. Meron kang family, meron kang friends. Part po yan. Kasi we are human, we are meant to connect to a community. We are not designed to be isolated lahat. Kaya yan yung dahilan kung bakit po tayo dito sa mundo na to. Yun nga lang po, para masagot ko po yung katanungan kagaya kanina, may nabanggit yung katanungan, paano daw po yung isang babae daw parang na-rape, para bang sin na, paano daw isang tao ata, na-murder ba or something? Ganito lang ang punto lamang po. Ang Panginoon kasi, ang tinitingnan niya ay yung kasalanan ng isang tao. For example, sa babae, marami pong sa Bible or sa Scripture, halimbawa si Jesus, kinausap niya yung isang babae na Samaritan. Ito yung nasa well. Kung hindi man kayo familiar dito, walang problema, na kinausap ni Jesus itong babae na to. At regarding dito, ay kasi nga, ay parang may mga nangyayaring case na itong babae na to, parang dahil sa mga sin or mga ginagawang kasalanan. Si Jesus, alam niya na itong babae na to, may nagawa talaga itong kasalanan. Alam mo kung ang kasalanan ng babae? Adultery, cheating. Kasi bakit? Dahil alam ni Jesus na itong puso ng tao na ito, syempre miraculous din, may kapangyarihan din si Jesus, alam niya lahat ang doon. Kaya nalaman doon na yung babae, meron siyang 4 na husband at yung isa hindi talaga sa kanya. So talagang matindi. Pero nung ginawa ni Jesus, kinumpront pa rin niya, pero in the way na in-expose yung sin, pero binahagi pa rin ang salita ng Panginoon. Kaya nga meron rin pong isang case din sa Bible din, sinabi rin ni Jesus na itong tao na to, again, isang babae din, ginawa rin isang kasalanan, parang adultery rin. Tinanong ni Jesus, kung sino man sa tingin nyo na galit kayo sa tao na to, ito ang bato, batuhin niyo po siya. Pero may nagbato ba? Wala. Tinanong ni Jesus yung babae, nasaan yung mga tao magbabato sa kanya? Sabi ng babae, Jesus, wala po. Ibig sabihin, your sins are forgiven, so go away and sin no more. Sabihin, umiwas ka ng gumawa ng kasalanan. Anong gusto ko lang iparating lamang? Maaaring isang tao na to ay nawala ang kanyang virginity, for example. May mga ganong cases. Pero hindi ibig sabihin na to ay wala ng value niya. Maaaring nagkaroon ng damage physically. Pero ang Panginoon, kaya niyang i-heal spiritually ang tao na to, pati ang puso niya. Regeneration. Ang pagbabago kasi ay hindi dapat lang sa sariling gawa. Ang pagbabago ay magsisimula kapag kumilos ang Panginoon. The person can change his or her attitude if the Lord permit, magkakaroon ng regenerated ang puso. Sabihin mapagbabago. Kasi tandaan natin, yung pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang, repentance and faith, yan ay regalo yan sa Panginoon. Gift yan. Na pag nagamit natin to, para po makamit natin ang kaligtasan, bagamat sa biyaya ng Panginoon. It's not in our works. Hindi sa ating sarili, kundi sa Panginoon namin. Kaya sabi rin sa Bible po, sa Ephesians 2 verse 8 to 9, na ang kaligtasan po ay, yun nga, kung saan you are saved, not by your good works, and no one will boast. Kundi ang kaligtasan ay nasa biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang. Yan yung dahilan kung bakit po ang regalo para tayo maligtas, ayun na nga, ay ang pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang. At kapag nangyari po yun, kahit isang tao ay biktima siya ng matinding mga tinatawag na mga traumatic sa buhay, kayang baguhin yan ng Panginoon yan. Isang tao man maaaring LGBT siya or homosexual siya, pwede siyang baguhin ng Panginoon. Bakit?
Dahil ang good news ay para sa lahat. Hindi siya limitado sa isang tao lamang o sa isang grupo lamang. Yes, marami mang maliligtas, pero ang totoo, marami rin mapupunta sa impyerno. Mapupunta sa impyerno dahil sa ginagawang kasalanan. Yan yung kapag patuloy gumagawa ng kasalanan, titigas na ang puso. Wala nang magkikare na, yung kahit yung kapamilya mo, binibigyan ka na ng reminder, parang tinatakwil mo na. Yun yung nakakatakot, yung pagmamanhid na ng puso. Pero, kung kayo nakakaranas ng kalungkutan, kahinaan, ibig sabihin yan, hindi matigas ang puso nyo. Ibig sabihin lamang, sana magamit natin yung magandang pagkakataon na isubmit na natin o isurrender natin lahat ito sa Panginoon. Dahil ang kaligtasan po ay laging pwedeng ngayon. Kasi nga tandaan natin, hindi mo nyo kailangan maging matalino para malaman ang Panginoon. You can start by praying sa Panginoon na bigyan ka ng katalinuhan, bigyan ka ng wisdom, para pag nabasa ang kanyang salita, yan yung magiging gabay natin. Yan yung magiging, hindi lang siya moral book. It is a word of God na kung saan, para makilala natin, sino ba talagang Panginoon na to, na gumagabay sa atin lagi. Na kung saan, kahit ay nakagawa ng kasalanan, bakit ay binibigyan pa natin ng blessing pa rin? Diba? Kasi kahit yung isang criminal na tao, pwede siyang bigyan ng blessing din ng Panginoon. Kasi ang punto lamang, hindi nagkulang ang Panginoon para magbigay siya ng kabutihan sa lahat. All things are meant for His good. Pero ang mga tao minsan, hindi na nakikita ang kabutihan ng ginagawa ng Panginoon. Minsan gusto nila, mas mataas pang kalaman nila tungkol sa Panginoon. Pero kaya sabi mo nga, hindi makukomprehend talaga ang kaalaman ng Panginoon. Kaya lamang, ni-reveal niya na ang salita ng Panginoon sa Bible na sana nga, maintindihan talaga at nawa, makilala nila ang Panginoon. At yun yung mapapaisip ka na rin. Bakit? Yung mga tao, binahagi ang katotohanan, ang kapalit ay buhay na rin. Kasi nga, they know, sabi rin sa Bible, kay Jesus, na kaya may persecution ay dahil pinipreach niya kasi dahil ang mga ginagawa ng mga tao ay evil. Kasi nga, yung kanilang ginagawang mga kasalanan, papunta sa evil. And ang ginagawa ng evil po ay malinlang, ma-deceive, at para maligaw ng landas. Yan yung dahilan kung bakit to summarize lamang, ang masamang balita, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, lahat na tayo ay sa hell mapupunta. Yan ang justice ng Panginoon sa atin at lahat. Pero again, ito yung good news. Marami naman maliligtas. Habang wala pang judgment day, binibigay pa ng pagkakataon ng Panginoon. Nanawa nga, kayo din ay maligtas, kung patuloy po tayo nagsisi sa kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang. Dahil kapag nangyari man yun, ay pwede tayo patawarin ng Panginoon, bibigay tayong bagong puso at isipan. At higit sa lahat po, ano man ang pagsubok na pigala natin, meron pong pag-asa, hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Ito na lang pong final close thought ko na lamang. And I'm really sorry na mayroon ka nabanggit na may heartbroken, etc. No? Ito lamang yan. Relax ka lamang. Totoo, buwan na po ng mga puso. Marami ka makikita, may nagbibigay ng mga gifts, chocolate, surprise, o matatamis na salita. Pero ganito lamang po, huwag kayong ma-discourage. Maaaring sa mga nakikita mo, yung iba nakakilala sila forever or yung the one daw nila. But there's a one question that is missing on their life. Naging forever ba nilang nakilala ang Panginoon? Kasi kung hindi, baliwala lang din ang ginagawa nila. Kasi the reason may nakilala kang girl or etc. is because inalaw niya ng Lord. Gagamitin niya lahat. Kasi siya po ay hindi mapagdamot talaga. Alam niya kung yun ang request ng tao na to, ibibigay niya lahat. Whether sa Christian yan or sa mga unbeliever. Kasi ang grace ng Lord talaga ay malawak talaga yan. Yes. May sinasabi rin po na nakasulat na daw po yan. Kasi ang Panginoon daw po is like fourth dimensional. Like, hindi ako sure kung fourth dimensional is true time. Pero nakikita na kaagad yun yung simula at yung pagtapos. So, Yes, totoo. Kakatanda ko meron yung, alam mo yung tatlong babae and then one string. Yun yung pagkakatanda ko. Like, they pull out the string, mag-umpisa yung storya mo, and then once they cut it, then magtitigil yung storya mo. Hindi ko alam kung ano yun pero that's what I remember. Like, for real, nakita ko sa online. That's how Yes. your life starts. Totoo naman na ang Panginoon naman talaga alam niya na kung anong nasa simula at anong nasa huli. Pero ang punto lamang po, for example, ganito,
Oo, alam ng Panginoon kung sino maliligtas at sino ang hindi. Pero hindi siya yung literal na parang attendance book. Kasi Juan de la Cruz, heaven, ikaw, hell. Hindi ganun yun. Si Lord lang ang nakakaalam yan. Yung tiyatag na book of life. Ang gusto lang ipunto lamang nito, habang hindi pa nangyari ang judgment day. O go, sige. So, di ba, sinabi ko po kanina is nakasulat na po yun. Mm. Parang ang hirap po baguhin ng faith. Di ba? Kasi kuyari po ngayon, isang decision ko lang po, pwede po akong magpariwala. May isa rin po akong desisyon na baguhin yung sarili ko. So, paano po, di ba, ang hirap sabihin na alam mo ng Panginoon. Kasi di ba, meron free will po tayo na magdesisyon. Well, yeah, meron man talaga tayong free will, yes. So ngayon, no, kuyari, paano naman po if pumunta po ako dyan, kuyari, ang ano ako, di ba? So, nagpariwala po ako. E di, ibig sabihin, kung pinilit ko po yung decision ko na ganun po ang patungo. Okay, ganito kasi yan. Totoo, meron tayong free will, pero on the other hand, sinulat po sa puso natin ang conscience, yung law. Kaya, hindi ibig sabihin po nito na kapag may will ka na gusto mo gawin yung ganun, ay pwedeng ma-permit. Kasi nga, may mga dahilan po kung bakit yung iba, tinatangka nila pero hindi na magawa kasi dahil sa conscience. Apo. Dahil ang Panginoon po, isinulat yung law, Yes. yung kagayang Ten Commandments sa ating mga puso. Yes, meron tayong free will kasi hindi po tayo mga robot. That is the reason po. Pero may mga limitasyon po yan in the sense na kaya hindi mo nagagawang iba yan dahil po binabound din tayo ng conscience. Yan yung naglalaro sa ating isip na tama ba to o mali. Yes po. Kasi ibig sabihin naman po niyan, ang punto nito ay inaalaw to ng Lord para ito yung isang way rin kung paano tayo kinocommunicate. Number one, yung general revelation, itong nature na to. Siya ang naglikha nito, so ibig sabihin, siya yung creator, siya talaga ang nagde-declare lahat ito for good. And ang pangalawa po ay ang Bible. Yan yung dahilan kung ba't yun yung tinatawag na best-selling book at all time. You can search it to AI, yun rin sasabihin nila. Why? Kasi nga, lahat ng sinasabi ng Bible ay totoo at nangyayari rin in reality. So, it means, hindi to basta-basta lang to nakikita sa ibang mga libro. Kasi ito, may mga taong namatay na para lang sa katotohanan. And dito nga papasok, if this is not true, why you need to kill a person? That's the point. Doon pa lamang mayroon na kagad na problema. So, para matapos na po ito, kasi medyo gumabi na po talaga tayo, no? Ang punto naman po nito, kagaya niyan, maaari man nakaranas tayo ng mga kakaibang mga heartache sa ating buhay. Pero, kapag ang pag-ibig ng Panginoon ang maging sentro ng ating buhay na to, yan yung pinakamagandang pwedeng mangyari sa atin. Oo, marami sa atin, maaring heartbroken tayo, pero kung ikaw man, relax lang. Pwede kang ma-develop ang pag-ibig saan? Sa pagmamalasakit mo sa kapwa mo tao. Apo. Na maibahagi ang patungkol sa Panginoon. Kasi kailangan din po nila. Konting trivia lamang po si Jesus po ay single noong pa man. At hanggang age of 32. Namatay siya dahil lang sa pagbabahagi ng katotohanan sa pagmamalasakit. Ibig sabihin lamang, yes. Meron pong sinabi po dati na may karelasyon daw po si Jesus. Nihint daw po to dun sa sino ang gumawa nun? Si Da Vinci ba yun? Mm-hmm. Ewan ko po kung sino po dun sa gumawa ng painting na yung parang 12, ano ba yun? Yung nasa dining po sila. Yun, alam mo yun? May makikita po sa babae doon. And if ever pinagdikit mo... Last Supper ba yung... Yun po ba yun? Actually kasi narinig ko na yan, pero ang totoo po kasi hindi siya talaga yun yung sinasabi ng scripture. Dahil lahat ng mga scholar o yung mga nag-check ang Bible sa authenticity, noon pa man ay si Jesus talaga ay talagang binata lang siya na Hudyo na nagbahagi lang talaga ng ministeryo sa salita ng Panginoon. Kung meron man nagsabi ng ganyan, syempre, tinaray nilang i-interpret yan, pero wala po talagang basehan. Kaya totoo talaga ay, sinasabi ko lamang sa inyo, dahil nga born kasi ng mga puso, yung iba kasi they're trying to point na ang highlight ng buhay ay yung may makilala nating the one. Hindi siya mali yung may makilala kang partner. Hindi yun mali. Pero sana, wag po tayong parang dito lang tayo mahulog. Dahil ang pag-ibig ng Panginoon yun magiging sentro natin. Kasi kung ano man ang plano ng Panginoon sa atin,
Kung meron mang darating yung tao sa buhay mo, that's good. Kung wala man, hindi po tayo dapat manghina. Bakit? Opo. Kasi ang pag-ibig ng Panginoon dapat ang maging sentro ng to. Kasi nga, maraming tao kailangan nila, ay paano ba magmalasakit o umibig ng ibang tao sa pamamaraan na magabayan sila sa tama. At pag nangyari yun, alam naman natin, lahat ito may pag-asa mula sa Panginoon. Dahil doon, meron po buhay na walang hanggan. So, maraming salamat dito sa oras na to. Meron ba kayong mga katanungan pa ba? O ano ba? Why? Why me? Or wala na? Ano? Hi, Pao. Wala na. So, ikaw, meron ba kayong katanungan pa po? Wala na po. So, kung wala nang katanungan po, ako pinagpapasalamat dito sa oras na to. Mag-ingat po kayong dalawa. Stay safe po. God bless sa inyo at ingat po kayo. Salamat. Thank you po.